Isang makasaysayang desisyon ang ilabas ng Korte Suprema ngayong araw. Inaprubahan na ang warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng kanyang umunoy pagkakasangkot sa kaso ng iligal na droga. Ang kautosang ito ay batay sa mga ebidensyang inihain ng mga investigador, kabilang ang isang video na nagpapakita mano ng aktwal na paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng Pangulo sa isang pribadong pagtitipon. Ayon sa ulat, ang desisyon ng Korte Suprema ay dumaan sa masusing pagsusuri at botohan ng mga mahistrado. Bagamat wala pang inilalabas na formal na payag mula sa Malacanang, ilang opisyal ng gobyerno ang nagsabing ikinagulat nila ang bilis ng pangyayari. Samantala, binabantayan na ngayon ng mga otoridad ang galaw ng Pangulo habang inaasahang isusunod ang proseso ng pag-aresto sa mga susunod na araw. Nagpahayag naman ang ilang mambabatas at hukuman ng human rights group ng kanilang suporta sa naging hakbang ng Korte Suprema. Anilay isang patunay ito na walang sinuman ang maaaring itaas sa batas, kahit pa man ang pinakamataas na lider ng bansa. Samantala, nananawagan ng taong bayan ng kapanatagan at katotohanan sa gitna ng lumalalim na krisis pampolitika. Patuloy po kaming maghahatid ng mga bagong detalye habang umuusad ang investigasyon at legal na hakbang. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gumamit ng cocaine. Yeah, Dahil, oo nga bakit mo sisisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam mo, kahit folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalita siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Diba? Kasi walang nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinupaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polboronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polboronic video. Number one. Okay, yeah. Two, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil siguradong papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung pulboronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Well, dahil hindi karapatan ng tao na malaman ng katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Diba? Kaya nga, Marcos Jr., isipin mo sino yan. Yes. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Oh, anyway, classmate. Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang syosyo nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero, sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, ma-redeem niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas.
At tama si Pebbles Talakera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo, folks, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, diba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan ang yung mga ganung klasing what you call it, mga puting ahas. So protektado yan, mga kababayan. So tama siya doon, pero doon ang nakikita ko kasi folks talagang script yun eh. Obvious naman eh na talagang si Akop binabasa kunyari. So ang nakikita ko naman kay Mother Talakera talagang wala siyang magawa. Ako personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga, shadow ban, no? So, naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin dun sa hotel room ko, no? Na in less than 24 hours, halos 2 million views na, no? Naalala mo kung sino yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang may isa pang PhilAm, no? Na together, 2 million in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 million. No? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan. Yes. Ano pa yung mga nakalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang Pulburon video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. Bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? Ate Emos po, 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, ang sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claimed in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video, purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin ito pala yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa hustong gulang. Ayan. Basahin mo yung number 9. Number 9. Nabasa mo sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero
ginawa niya, posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Roque ang nasa likod niyan. Opinion lang niya. No? So parang wala rin siyang kaso pagdating doon. No? Wala rin. Wala, nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi ni fake si Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes, or in her opinion, that Roque is behind the Pulveronic video. Na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon, gagamitin ko ito dito sa Amsterdam. Alam mo, sinasabi nila rito, kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Eh dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko dinikdik lang siya. Alam niyo mga kababayan, paano ba spokes ang isang tao para paniwalaan ng huwes, ng husgado o ng taong bayan? Number one, may credibility ka dapat. Dapat na panipaniwala siya. So, number one, nakakaawa talaga si Mother. Kaluoy man, Diyos ko po. Yung kasinungalingan na ako ay nasa Vancouver. Number two, yung kasinungalingan, syempre doon sa gumasos sa kanya sa Hong Kong. So, TRICOM, bakit hindi ako imbitahan Pangatlo, yung mga statements niya na base lang sa kanyang mga opinion na wala naman siyang ebidensya. Kasi pag ikay nagsalita tungkol sa iyong opinion na wala ka namang ebidensya, ang tawag dyan, hearsay. Hearsay. So, walang pang-apat, ginawa nga siyang eksperto. Siya ay forensic expert sa pamamagitan. At pang-lima, kaduda-duda talaga pagkatao niya dahil sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halikpwet siya kay Marcos, di ba? Bakit? Magkano yan? Anong dahilan? Bakit? Sabihin mo, bakit? Alam mo, pag-usapan natin yung pagbabaliktad ni Talakera, ha? Okay. Kasi may mga nabasa akong mga may nabasa akong mga posting niya na kaya siya nagbaliktad, parang hindi niya maintindihan kung bakit matapos maisa publiko ang Pulveronic video, wala pang nangyayari. Naalala mo yung mga posts niya? Siya yung isa sa pinaka-atat. At naalala ko noon, bagamat hindi ako sumasagot sa kanya, iniisip ko, lahat ng bagay may takdang panahon. Hindi pa takdang panahon eh. Di ba? EDSA 1 at EDSA 2 naman nangyari dahil nagkaroon ng takdang panahon na pareho rin naman ang sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang lahat ng bagay may takdang panahon at yan din ang sinabi niya nung siya'y nakulong na nga. No? Ang lahat ng bagay may panahon sa lahat. So parang atat na atat siya na bakit hindi pa nawawala si Marcos sa mga panahon na yon. Pero talagang tandaan natin na siya yung una talagang nag-organize doon sa EDSA Friday Group. Kaya nga malungkot no. Yun na lang nila mawi yung EDSA Friday Group. Yung mga panahon na yon, matinding paghanga ko sa kanya kasi biski sila sa EDSA ay naroon siya. So nagpapakita talaga na naroon siya dahil meron siyang prinsipyo. Pero ano nga nangyari? Pero ako talaga po, kasi alam ko yon bago siya bumaliktad. Nag-usap kami, but hindi ko na i-discuss dito. Pero naaawa talaga ako. Eto mga kababayan, magsabi ni VJ Josh, mag-hair follicle na kasi si Bangag. Totoo. Ako, hindi lang siya isa. Dalawa, tatlo, may kasama siya, okay, na bumaliktad talaga. Naintindihan ko sila kasi kailangan nilang mabuhay. Naintindihan ko sila kasi ayaw ko sila mapatay. Okay? Dahil alam naman natin yung ginagawa ngayon sa mga vloggers katulad ngayon, kung hindi bumaliktad si Talakera, kasama siya dyan sa na-contempt. Correct. Correct. Unang-una, kasi maanghang talaga mga sinasabi niya. Yes. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos after all, magtataka ka talaga. Ngayon, I am forced to say something about it. May narinig ba kayo na nagsalita ako about Pebbles nung siya ay bumaliktad? Tumahimik ako kasi meron ako isang salita sa kaibigan. May palabra de honor ako. Pero dahil ako'y napangalanan sa TRICOM, kailangan ko naman ipagtanggol yung sarili ko. So yun mga kababaya. Yun yung spokes. Hindi ko rin naman naikwento sa'yo dahil hindi naman ako daldalera na ipagkanulo ko ang aking kaibigan. So nag-usap kami na mother na kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag. You know? Kaya siya ay kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo.
Okay? Alam nila yan. Alam nyo yan, Madam Ellie, wag na tayo maglokohan. Okay? So, Pero meron ding kasi meron ding aspeto sa mga posting niya na parang nainis siya na parang walang nangyayari. Parang sense true. of frustration ba at helplessness na lahat naman tayo nakakaramdam. Pero siguro iba-iba lang talaga yung degree ng ating paninindigan dahil Yeah. tayo naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan, no, eventually, no, that history will show kung sino talaga nasa tamang parte ng kasaysayan, no. So Oo. yun yung pagkakaiba natin siguro. And you know, kung meron akong maanghang na sabi ngayon kita Lakera, sorry Pebos, but talagang I share the view of Maharlika na hindi naman kami nagagalit sa'yo. If ever, medyo naaawa lang. No? Naawa lang ako. Naintindihan namin talaga kasi kami naman hindi nasa lugar mo na relying lang sa online selling, no? Meron naman kami kahit paano naging hanap buhay. Dalong na ako, 58 years old na ako, no? So kahit paano meron naman akong Meron na retirement. Oo, at actually ngayon I'm really on retirement kaya nga ako nag-asylum, no? Kaya na mag-retire. So naintindihan din namin 'yan, kaya lang sana kung ikaw ay okay na diyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka na lang manira ng iba, no? Wag na lang magsinungaling kasi at saka focus on issues. Kung mali ang ginagawa namin. Mother, gano'n na lang. Kasi syempre pag kinanti mo naman, Mother, yung mga taong nananahimik at gagawa ng istorya, tandaan nyo din na may mga bala ang lahat. Alam mo yun? So ako naman, actually, ayoko talaga makialam sa mga away, sa totoo lang, ng mga vloggers eh. Kahit nga ako inaaway, Deadma, kasi focus ako sa mga bangag. Focus ako kay Lisa Tanas. But since na pangalanan tayo, spokesman, tayo na naman ang bida. Isang ngiming-ngiming ka dyan. Bagag-bagag. Mabuti na lang binuhay ang usaping pulburon. So, taong bayan, tignan nyo po yung video muli at maghusga kayo muli. Sa mga pangyayari ngayon na pinadala sa Netherlands ang ating Pangulo, inimpeach ang Inday Sara, tanungin nyo, kapanipaniwala ba o hindi ang pulboronic video na yan? Kayo pong maghuhusga dyan. Hindi NBI, hindi hukuman, at maraming salamat na nagkaroon tayo ng, for the first time, public discussion on the pulboron video sa Kongreso pa. Kasi alam mo ba, nabalita ko na naman na tinanggal na ako as columnist ng Star, no? Pero kauna-unahang sinensor ako ng Star, yung column ko tungkol dito sa pulboronic video. Sinensor nila ako kauna-unahang pagkakataon. Yung mga panahon na yon, July, iniisip ko na nga mag-BTO voluntarily sa Star kasi hindi ko naman ma-attain na magsusulat ako sa isang dyaryo na nagsesensor. Pero inisip ko, well, dahil malaki naman ng reach ng Star at mas malaki nang nagbabasa sa kanya kaysa sa Inquirer, patuloy pa rin ako, no? Pero I guess yung huli kong artikulo hindi na nila nagustuhan, no? Yung God knows who does not pay, the betrayal of Rodrigo Roa Duterte, no? Tapos yung artikulong hindi na nila pinablish, yung Let's Paint the World Green, na umabot ng 15 million ang nagbabasa sa internet. Hindi ko talaga akalain na yung op-ed na ganyan ibabasahin din sa Facebook, no? Di ba? Kailangan ng fact checkers. Oo nga eh. Alam mo, nagtataka ako, no? Kasi yung isang fact checker, ginamit niya yung exact same program na ginamit ko. So bakit iba ang resulta niya? Iba yung resulta ko, no? So pero pinakita ko 'yan in a live audience, no, na naka-broadcast talaga na 'yun ang finding nung internet site na 'yon, no? At tinatanong ko uli, actually nagbigay sa akin ng site niyan si Baby Girl Sasasot na ipasok para malaman kung Baby Girl, mag-join ka na dito. Oo nga mag-join ka nga dito. Agent Morales, kayo dito. Dahil malaking issue to, no? They did us a favor. Yung mga gusto talagang ang tao, husgahan na si Marcos Jr. at karapatan natin na husgahan siya kung siya dapat magpatuloy pa sa kanyang pamumuno. Maraming salamat dahil ayan na naman ang pulboronic video na nabauna sana sa limot. Ang pagbabalik ng pulboronic video at tignan natin. Iba kasi yung init Iba yung init, yung galit ng taong bayan bago inaresto at pinadala sa Hague si Tatay Digong. Pangulong Duterte. Sa unang lumabas ang pulboronic video. Tignan natin kung pag pinaghalong galit sa pagpapakulong kay Tatay Digong ang pulboronic video, tignan natin kung sapat na yan para maulit ang kasaysayan. Hindi po yan illegal.
Yan po ay kabahagi ng kasaysayan, nakasaad sa ating saligang batas, kapangyarihan natin bilang soberenyang mamamayan, husgahan kung tama pa bang magpatuloy sa pamumuno ang Marcos Jr. At opo, ako po, ang sinasabi ko, hindi na siya karapat-dapat mamuno. Oh, Dahil yes. sa tingin ko, ang unang-unang problema, wala siya sa tamang pag-iisip. Siya ay addictus. Kung pag-i-empleo ng ordinaryong trabaho, kinakailangan ng drug test, pagiging presidente pa kaya? Hindi ko po sinasabi na siguradong-sigurado ko na drug addict siya. Pero yung konteksto na hindi siya nagpapa-hair follicle test at hindi niya sinasagot itong paratang nito, ang siya namang nagbibigay sa akin ng sarili kong opinion. Hindi po yan fact. It's an opinion na hindi siya karapat-dapat mamuno. Now, sapat ba ito para patumbahin ng gobyerno? Hindi po. Kasi magpapatumba ng gobyerno kapag nagsama-sama yung individual na opinion na hindi na karapat-dapat mamuno ang Yes. Yan po ang magpapabagsak. Hindi po ang Harry Roque. Don't give me too much credit. Ang galing ko naman. Superman naman ako na kaya ko magpabagsak ng gobyerno. Yes. Taong bayan po, kapag sama-sama nang naghusga, wala na kayong magagawa. At sana naman po, dahil nabuhay ang pulburonic video, together with sa pagpapakulong kita Tatay Digong, ayun, magkaroon na ng desisyon ng taong bayan. At ako po, hinihimo ko kayo, husgahan nyo na siya kung siya ay kadapat-dapat pang magpatuloy. Ang opinion ko po, hindi na dapat. Dahil gaya ng sinabi nga ni BP Sara, pag siya ay nagpatuloy, baka wala na tayong 2028 na aasahan. Yes. Spokes, no, madagdag ko lang kasi ang nakikita ko talaga, gagamitin nila itong polboron na video at ang testimonya ni Vicente Conanan, yung real name no ni Mother Pebbles, no. So yun ang gagamitin nila yung video para sabihin na tayo ay nagpapalaganap ng propaganda sa mga malisyosong o mga peking impormasyon o disinformation. Ito nga ang challenge ko. July. Magiging suitable lang yung ganyang klaseng inciting to sedition na kami naghihikayat kung mapapatunayan nila na ginawa ko, yung pulburon video na yan, minanipula natin. Kaya nga, challenge ko sila, July pa lang, na bakit hindi kayo mag-file ng case? Dahil sabi niyo, hantingin niyo ako hanggang Amerika, mag-isang taon na, hindi kayo nag-file ng case na ilagay niyo doon. Ano ba dapat, Spokes? Kung ako ay, kunyari, totoong AI, yung ginawa ko, minanipula ko, ano bang kaso? Kasi pina-challenge ko sila, file a case against me na minanipula ko yan, yung video na yan, para meron tayong dahilan, para ipa-extradite niyo ako or whatsoever, anong plano niyo. But until now, wala pa rin case. Well, ako naman po, no, babalik ko po yan doon sa taong bayan maghuhusga. Kahit anong sabihin ng NBI na taong gobyerno, aasahan mo bang NBI na magsabi na adik nga ang ating presidente? Aasahan mo ba ang PNP na sabihin authentic yung video na yan? Hello? Dapat impartial. Hindi, meron na sila. Yung dalawang authentication natin, impartial yun. Walang interest yun. Mga siyensya lang sila sa larangan nga ng video authentication, no? Ayaw nga nila mag-file ng case ngayon. Tinakot nga ako ng DILG, DND, lahat yata ng mga hukbong sandatan. PNP, lahat sila. Nakakasuhan ka, Maharlika. Makikipag-ugnayan kami sa embassy, makikipag-ugnayan daw sila dito sa Amerika, mag-iisang taon na, ngayon may bago na naman kayong expert. Akala ko ba napatunayan na ni Abalos yung mga tenga-tenga? Remember that, folks? Nakakatawa talaga yung picture. At saka, alam mo, yung araw na yon, bago pa magsona, abay, tarantang-taranta si Abalos at si Tidoro, no, na sila nagre-rebat. Sabi ko nga, kailan ba naman naging eksperto yung mga yan? No? Hindi naman sila eksperto. Ang hindi nila alam siguro nga, yun na nga, bago mo pinakita yan, meron ka ng authentication sa isang kumpanya at dinaan na nga natin dun sa app na kaya nga hinahamon ko sila. Hamunin ko ulit kayo, TRICOM. Bakit hindi nyo ako ipatawag yan sa Zoom? At mai-present at malaman nyo yung mga sagot ko. Hindi yung one-sided lang kayo. Yung mga kriminal na mga resource person, pinapayagan nyo. Kami nila SAS. Kami na nasa labas ng bansa, ayaw nyo payagan. Diba? Nasaan ang fairness? Ngayon, kung naniniwala kayo sa inyong bagong IT, bagong eksperto, bagong forensic expert sa katauhan ni Salakera, then gamitin nyo siya as expert. Kung para sa case na lagay nyo dyan, as per expert,
Vicente Cunanan, dada. Hindi ba? Ganun lang kasimple. Ganun eh. Ganun. At saka, kung naniniwala kayo sa isang tao na napakagaling magbigay ng opinyon, kasi sabi niya, sigurado ako si Harry Roque sa aking opinyon ang siyang nagpakalat, edi go ahead, maniwala kayo dyan, pero sa batas kasi, sa batas ng ebidensya, kinakailangan ang tatayuan mong testimonya ay bagay-bagay na meron kang personal na kaalaman at immaterial ang iyong mga opinyon. Unless expert witness ka. At kailan pa naging expert witness nga ang isang Pebbles Talakera? Oo, meron ba siya, nag-aral ba siya sa forensic forensic check, mag-examine ng mga video. Kaya ba niya gawin yung forensic expert dito na ginawa sa California? So doon mga kababayan, actually, sabi ko nga, nakakaawa talaga yung aming kaibigan dahil siya ay naiipit sa ganito. Obviously, sabi ko nga, talagang parang tinutukan ng baril na ito, sabihin mo, isulat mo, ganyan, para idiin ang isang Harry Roque. At syempre, kasama na ako doon. Although, kahit nasabihin pag hindi ako napuruhan, nandoon pa rin ako sa sinumpaang salaysay. Di ba? Tayo dalawa ay talagang mag-BFF. Well, anyway, kaya naman tayo, patuloy pa rin ang ating sayaw. Yes. Bangag. Ngiwi, folks. Ngiwi. O, di ba? Lalo sila nag-iinit ngayon. I know. So, yun lang. Pero ang papasok si Agent Morales, pero pinamalas po talaga ng ating mga palangga kanina na kaya natin durugin sa pamamagitan ng ating talino at galing at tapang itong mga hunghang na si Abante. O, di ba? Nagagalit siya. Alam mo, sa teknolohiya na rin, no? Kasi talagang rinigaluhan tayo ng Panginoon dito sa internet na ito. That's true. Hindi gaya ng panahon ni Marcos Sr. na ang mga tao talaga nagre-rely sa mimeograph. Alam ko, bata pa ako noon, aktivista na ako, nagbi-mimeograph ang lolo't lola ko ng mga babasahin, no? Nagaling din doon sa WeForum, yung mga mosquito media. No? Ngayon, meron na tayong internet. Kaya hindi nila napigil na makita ano yung total count natin na nakita yung pulboronic na sila na maghuhusga kung AI nga yan o hindi. Parang katumbas ng populasyon ng Pilipinas, di ba? Yeah. On the same day. On the same day. Pero ngayong araw na to, folks, napatunayan natin na talagang bangag din ang pag-iisip nitong mga nasa TRICOM. Dahil imagine mo, nakakahiya talaga sila. Talagang sa tingin mo ba, Pebbles, na ang video ay AI. Katingin mo ba, ito ay kahit sino na pala po pwedeng magtestimonya na ganyan, no? Kahit sino pwede na maging expert witness talaga. I know, mga Jotang Genemis talaga. So, pero naaawa lang tayo dito sa ating kaibigan na alam naman natin, na talagang parang natutukan para lang magsalta ng ganon. Kayo naman, na mga kakilala ko, alam naman namin, not only Pebbles, alam naman namin kung saan kayo umugot. Kailangan yung mabuhay. Kailangan yung mamantikaan. And I totally understand. Kung kaya ko nga lang ibigay ang mga pangangailangan nyo para hindi kayo bumaliktad at talagang tutok sa laban, di binigay ko na. But wala akong capacity. Barya-barya lang ako, smokes. Yung mga post ni Pebbles bago siya bumaliktad, frustrated siya. Kasi nga, ang inaasahan niya, ay hindi, nagagalaw yung protektor ng taong bayan, no? Oo, totoo yun. Buong Sandatahan. Sa akin naman, desisyon na ng buong Sandatahan yan Basta nasa salig ang batas na sila ang protektor ng taong bayan. Kung talagang sa tingin nila walang kinakailangan na bigyan ng proteksyon ng taong bayan, wala tayong magagawa. No? Kahit ano pang gawin natin, kahit maghihilata tayo dyan, no? Desisyon talaga nila yan. No? So, isa yan siguro sa faktor kung bakit siya bumaliktad na, bukod pa dun sa matinding pangangailangan, yung kanyang paniniwala, no, na ano ba yan, lahat na nalantad na ang katotohanan, ba't hindi pa gumagalaw ang mga protektor ng taong bayan, no? Yeah. Sa akin man, naniniwala ko sa sinabi ni Presidente Duterte, lahat ay mayroong takdang panahon. Huwag naman tayong maniwala na manhid ang mga protektor ng taong bayan sa mga pangyayari. At alam ko, sang katutak daw na pera ang pinamimigay ngayon sa mga general, no? Pero ang tingin ko naman, sa dami ng mga sundalo natin, kapulisan, hindi naman po pwedeng madadala sa pera sila lahat, no? Lahat ay mayroong takdang panahon. Yeah, pero actually kasi mahal talaga makipaglaban sa katotohanan. Alam ninyo,
kung may nahinalang ang alindog ko, baka bumaliktad na rin ako katulad nila. Pero kasi meron tayong paninindigan na sa huling hininga, sa huling patak ng dugo ng alindog ko, lalabanan natin itong mga traidor na ito. Kaya naman kahit anong gawin, ako, di ba, kinuwento ko naman sa inyo, ako ang unang na-offeran. Ilang beses ako na-offeran na dinecline ko. Kasi naninindigan tayo na one day ang mga tao magising at talagang, ang mga bangag ay mawala na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!